Good morning sa ating lahat. Meron tayo itong reaction ng yung kulin na cheering up ni Kamaster lang. So, para meron tayong matutunan dito sa kanyang gagawin na pag-troubleshoot sa kulin inverter. Let's go. Kuha na compressor na ginawa niya ay sinete sa resistance winding para makuha niya yung tamang parameter. At may nakuha nga naman tayo 2.5, 2.5, 2.5 ohms yung UBW niya. So wala tayong problema. So, balance yung nakuha niya na value ng compressor ng UBW. So, check tayo dyan. Lahat po tugma dun sa data niya. Dito naman sa pag-check ng IPM na, so ipapakita niya kung ilan yung nakuha niya na value. So, nakasetting siya sa resistance. PM, ito na ho yun. Ayan. UBW. UVW. Ngayon, ito naman ho yung ating rectifier. Okay, yung positive, negative, tsaka yung ating input na AC. So, kapag ho, halimbawa, nakakuha na kayo ng resistance windings ng compressor, isunod nyo na ho isunod nyo na ho yung IPM. Yan. Kung gusto nyo ho, pwede nyo naman ho itusok dito yung yung test proud. Ikaw stad. Yan. Nakapayong ho kami ha, mga master. Yan. Itutusok lamang ho natin. Ito yung mga proseso, no? Ako na sad. Yan. Ako maghahawak ng payong. Yan. Itusok mo lang sa kanya kasi may iwan naman yan dyan. Sige pa. Tusok mo lang. Iyon. Yan. So, nakatusok Yung na siya. pagkukuha ng UBW, dapat iset natin sa resistance para makuha natin yung tamang value. Ano lang. Hindi maganda nakuha nila na result doon sa IPM. So, wala na. Nag-change value siya based doon sa dapat na mayroon siyang subukan natin ito sa nakuha. iba. Wala siya nakuha na resistance na value sa UBW. So, may problema sa IPM. So, gawin mo, tanggalin mo yung dalawang test rod na yan. Then, pag short mo, yan. Ayun, mayroon niya mga kamaser ha. Baka sabihin mo, baka sabihin nyo baka naman maluwag yung test rod dun sa, sa unit, sa tester. Hindi po, yan i-short mo ulit. Ayan, simpleng paraan lamang ho para malaman natin kung anong problema ng aircon. So, then lastly, itusok mo pa dun sa, sa IPM, sa connection ng IPM. Ayan, yung pinaka-last. Ayan. Ayun, wala talaga siya nakuha na reading. So, negative. Okay? So, pagpapatunay lamang ho yan na talagang tanggalin natin itong payong. Ayan. Iyon. Pansamantala lang. So, pagpapatunay lamang ho yan na talagang Based sa pag-check nila, may nakuha silang zero value. So, wala na yung IPM. No, meron po tayo ditong rectifier. So, I mean, wala na siyang value na nakuha na resistance. Ito mahalaga to kasi pagkukuha ng tamang resistance dun sa board, yung input saka positive saka negative value ng UBW ng IPM. So maganda to, double check natin para matuto rin tayo. Dagdag kalaman niya sa mga inverter na mga lumalabas na aircon unit. Paggamit ng test pad, kung saan dapat siya nakaposisyon. So mahalaga din po yan. Take note tayo para pag tayo na rin, meron tayong idea. Nakakaskas na po yung yan ha. Yung yan. Yung ating tester na yung gustad, nakakaskas na yan. Pag-check ng rectifier, so multi-tester ang ginamit nila. So nakasetting sila sa times 1. Sa kinuha lang nila ang resistance. Rectifier para malaman nyo na may pumapasok naman na i-witness natin kung paano niya nakuha sa ating rectifier. Ayan. So check mo ustad. Naka times 1 ho tayo ha. Ito yung baliktad sad, baliktad yan. Yan, sige, hawakan ko dalawang So dapat makakakuha tayo ng continuity ha. Ito yung positive, yung negative. Ayan, pumalo. Okay. Shout out dyan sa mga nangingili ang kamay. Nakagaya ko. Nakatanggal sa dito banda. Nanginginig ang kamay, nanginginig. Yan. Okay, then kabila. Iyon. So, good ang ating rectifier. Baliktad mo ustad. Iyon. Marunong na si ustad, oh. Mashallah, mashallah. Yan. So, kapag hindi yan pumalo, ibig sabihin good ang ating rectifier. Ngayon, ang gagawin po natin, set aside muna natin to. Ang gagawin ho natin para mas kapanipaniwala ho yung ating troubleshooting, wag na natin pahirapan yung ating mga sarili. Kasi 9 years na po ito, no? 9 years na po ito. So ang gagawin po natin, talagang troubleshooting. Alamin natin anong pinaka-issue, mga kamaster. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, itong UBW, yan, UBW na yan, yan. Ito po ang supply po niyan ay positive. So kukuha po tayo ng negative. Kukuha ng value ng UBW. So dapat may makuha siya na resistance. So mahalaga po to. Terminal, ayan Iyon. Then yung ating positive inalagay natin dito sa
Yan, sa W. Ayan, walang reading. Okay? V, walang reading. W, U, walang reading. Ayan. So, ibig sabihin mga kamaster, talagang open na ho itong ating IPM mga kamaster. So, wag na ho natin pahirapan po yung ating sarili kapag tayo nagtutroubleshoot ng mga aircon na inverter. So, pagka Based doon sa pag-check ni Kamaster doon sa UBW, wala siya nakuha na resistance. In short po, sira yung IPM natin sa board. IPM at wala namang ho tayo naging problema, nakitang problema sa ating fan motor. Okay? IPM lang ho talaga ang ating nakita. At yun nga, may nakita Ito na yung pinakamahirap, yung pag-decide ng customer kung tutuloy pa ba papagawa, hindi niya papagawa. So, yan bilang isang technician, yun talaga mahirap kasi sila, customer yung magde-decide kung papagawa pa o hindi na. ng signal, ano? Kasi ibig sabihin ng signal, yung signal na nagmumula doon sa ating indoor unit, ibig sabihin, nagbibigay siya ng voltahe para para paandarin si compressor. Ito para sa mga baguhan kung paano mag-check ng outdoor unit na galing sa indoor yung bato para matrace natin yung tamang pagkuha. So ito papakita nila kung paano matrace. So kung after nila ma-check dyan, so makakapag-decide na tayo kung yung outdoor ba may problema o yung indoor. So malaking bagay ito kung matututo tayo dito sa ganitong kaparaanan. So let's go. Tingnan natin. Tay, nagdadahan-dahan ho kami dito ni Ustad kasi nga medyo masikip. Ayan. Tingnan natin ha. Ayan. So from subukan natin ng from 1 line 1 and line 2. 232 volts AC. Ngayon, Check natin yung test rod kung paano nila ginawa. So para di tayo nalilito. Lalo na dun sa linyada. So, kailangan tandaan po natin mabuti. mga kamaster, may signal na galing sa indoor unit. Tama sabi mo. Ayun ho. So, ibig sabihin, wala talagang problema sa ating indoor unit. Nagbibigay siya ng signal sa ating sa ating outdoor unit. Ibig sabihin, nakapagbigay ng signal yung indoor unit. So, wala yung naging problema tayo sa indoor. Based doon sa kanilang actual voltage, pag-check. ang pagkuha ng IP ng actual So, voltage doon ng sila IPM, nagka-problema yung same sa pa rin yung negative ng IPM rectifier ng board. at yung positive naman dun sa UBW. Tumanag ang mensahe sa atin na nagbibigay ng Dito natin. signal yung indoor unit. So, walang problema sa indoor. So, ang naging problema dito is yung IPM niya mismo nagka-problema. Walang resistance. I-set pala natin sa DC. Pagpatuloy natin. So, kukunin nila dito yung value ng UBW na nakasaksak yung na may power. So, ito na po yun. Saksyan natin. Yan, may ilaw na. U, terminal. Negative sa ating rectifier. Then U, terminal naman sa ating IPM. Ang ating voltahe ay 0. Ngayon, ilipat mo sa V, terminal. Ayun, 17 volts DC. Then W. Medyo mababa ang nakuha nila na voltahe. So, ibig sabihin, wala na. Mababa ang nakuha nila na reading doon sa nasukat nila na value doon sa UBW. So, ibig sabihin, may problema talaga. Sa average pa lang wala na. Obserbahan ko based doon sa pag-check nila. So, yung compressor niya, buo. Yung UBW ng winding ng compressor. Doon naman sa UBW ng board, IPM, yun magkaroon ng problema. Taga walang value. Sa indoor unit naman, okay naman. Ang kanyang binato doon sa outdoor. So maraming salamat, Sir Lon. Thank you.